Hello po mga ka-Jestabs, welcome back po sa ating channel. Ang nakikita nyo ngayon ay memorandum ng Human Resource and Organizational Development Yusek Wilfredo E. Cabral. Ito po ay nagsasabi na magsisimula na ang reclassification of teaching and school principal positions pursuant to DepEd Order Number 24 Series of 2025. Ito po yung pinakahihintay ng lahat ng teachers, lalong-lalo na yung mga nasa Teacher 3 na natitinggan na sila dyan sa position na yan kasi hindi naman sila umuusad to Master Teacher 1 dahil meron nang nakapwesto. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kailangan nyo nang mag-submit ng mga documents. Bakit? Meron po talagang budget para dito, para sa Fiscal Year 2025 General Appropriation Act. Ang total budget nito ay, tingnan ninyo, napakalaki. 6,148,433,000 pesos. Ito po ay solely para talaga sa reclassification of teaching and school head positions. Sadyang ngayon talaga may malaking budget para dito. Ito ay expected na talagang maraming magpapareclass ngayon. So in view of the above and recent issuance of DepEd Order Number 24 Series of 2025, no? Ito yung guidelines ng Expanded Career Progression. So susundin po natin ito, mga ka-Jesnabs. Oo, mag-comments na talaga yung reclassification ng teaching at saka school principal positions. Yung iba dyan na talagang inihintay pa kung ano yung mga expectation ninyo dyan. Huwag na kayong mag-isip pa ng iba. Mag-apply na po kayo. Ito pa, meron pong mga prioritization, itong retirable teacher 1 incumbent. So yung mga ikaw man ay mandatory or optional na in the next 5 years ay ikaw ay magre-retire. Ikaw po ay priority kung teacher 1 ka pa lang. So ibig pong sabihin nito, kung kayo ay 55 years old and above, priority na po kayo na ma-reclass. Siyempre, kailangan din yung mga documents, kumpleto din yan, Tapos yung mga head teachers at saka assistant school principal na apektado nitong expanded career progression kasi yung mga items na yan, head teacher 1 to head teacher 7, assistant school principal 1 and 2, yan po ay i-dissolve na, tatanggalin na yung mga position na yan. Kaya kailangan na silang magpa-reclass. Kung hindi, yan ay i-retitle din. Okay, so ano pang ginagawa natin? Kunin na yung mga IPCRF, mga service record, yung ating mga trainings na certifications, mga certificate of trainings, yun po ang gagamitin nyo sa pag-apply. At syempre, dapat updated yung inyong PRC. Okay? So, reclassification of position. So, again, DepEd Order Number 24 Series of 2025 ang pagbabasihan nito. Yung proseso ay makailang beses ko na yung na-vlog dito sa aking channel na kailangang yung performance requirements ninyo ay suited sa position na a-applyan mo for reclass. Halimbawa, kung teacher 3 ka na gusto mong diretsong teacher 6, kung pasok ang iyong mga COI at saka in-COI, yung number of very satisfactory at saka number of outstanding ay pasok ka dyan. With the qualifications sa education. Sa education naman ay baccalaureate degree lang yung yung requirement. So talaga doon tayo sa trainings, sa
performance requirement, magkakatalo. Okay? Talagang iproproseso na po ito. Kasi by October 30, 2025, dapat nasa regional office na ang mga documents ninyo. So yung pagkakaalam ko ay September 19. No? Yung ibang division ay September 19 yung deadline pag sumite. So kung sa regional office ay October 30, after sa regional office ay ididiretso ito sa DBM by November 30, on or before November 30. So ibig sabihin nito mga ka-Jesnabs, by December, no? By December ay iproproseso na ito ng DBM at saka possible na meron na kayong NUSCA at saka sa December. At saka Happy New Year po sa 2026 ang mga bagong promoted. Siyempre, it's a Happy New Year sa 2026 kasi meron na kayong new positions. Pwede rin ninyo magamit itong Career Progression Toolkit mga ka-Jesnabs para matingnan kung talagang kayo ay qualified. Ano? Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye. Good luck po sa atin.